Ma'am, maganda pong balita ito no sa ating mga Q-citizens, ating mga at least mga nasa Metro Manila or mga dadayo sa Metro Manila. Walkable po ang Bisita Iglesia Map ng Quezon City ngayong Semana Santa, ma'am. Yes, actually hindi yata masyado pang alam ng mga tao but pangatlong taon na namin na ginagawa na magkaroon ng walkable visita iglesia dito sa Quezon City dahil nga sa laki ng Quezon City at sa dami din ng mga simbahan na meron dito sa aming lungsod, yung mga tao minsan hindi sila familiar or wala silang information na may mga malalapit na simbahan sa kanila na pwede nilang lakarin at i-utilize during our Visita Iglesia. Opo. So, ma'am, ano po yung mga simbahang ito, ma'am? Um, kung iisa-isahin ko, medyo marami. 49 churches kasi ang kabilang Ah, dito sa wow. Walkable Visita Iglesia. So, Ah, ang ginawa namin ay dahil may 6 na distrito yung Quezon City, per district nag-identify kami ng 7 churches na magkakalapit. At I think yung District 1 ay merong dalawang route kami na formulate kasi mas madaming churches sa District 1 namin. And then yun, bawat distrito merong specific na 7 churches that we've identified at ang layo nito sa isa't isa ay at most 2 kilometers na I think yung pinakamalayong iba less than 1 kilometer pa. So malalapit talaga siya, pwedeng lakarin, pwedeng i-bike. And yung total ng length ng ano natin ng route natin ay around 10 kilometers lang din. So kayang-kayang lakarin ng all ages. sakto rin para sa mga runners, di ba? Yung 10 kilometers, kung kayang takbuhin, pwede rin lakarin yan. Ma'am, isang example po dito. Ang ganda, nakikita ko po ngayon, ang tinitingnan ko po ngayon yung sa District 4. At least malapit lang din po dito sa amin, sa aming home base. So kumbaga number 1, mula sa siguro sa may timog ito, sa Scout Fuentebella, Yes. St. Paul the Apostle. Tapos pupunta ka ng Sacred Heart of Jesus, Immaculate Conception Cathedral, Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, sa Most Holy Redeemer Parish at sa Our Lady of Fatima Parish. Napakagandang balita po ito, ma'am, no? Paano po ito talagang at least sa 3 years na pong ginagawa? Ano po yung mga feedback na nakuha po ninyo sa ating pong mga mamamayan? So, naobserbahan namin na sa 3 years namin ginagawa ito dahil nga nakikita ng mga ibang mamamayan na may mga naglalakad nga patungong mga simbahan natin. So, naisip nila na doable itong ganitong klaseng pagbibisita iglesia na pwedeng lakarin or e-bike lang yung mga malalapit na simbahan sa kanila at hindi na nila kailangan tumawid ng ibang districts or ibang syudad dito sa malalapit sa kanila kayang-kaya na nilang makapagbisita iglesia. And siguro timely rin siya kasi ngayon na mataas yung pasahe at mataas yung Correct. gasolina. Malamang ito yung pipiliin nilang option. Oo, kasi po kung at least isang parking na lang, 'di ba? O isang commute na lang, maglalakad-lakad na lang, malaking bawas po 'yun. Malaking tipid po 'yun sa gasolina at sa pamasahe. Ma'am, in terms of LGU, QC LGU standpoint, ano po mga units po ang mga naka-activate? Especially kung 10-kilometer radius po yan. So, may mga taga-LGU din po ba na present at least po dito sa mga rutang ito? Para sa mga rutang ito, of course, ang inactivate namin is yung aming law and order cluster kasi ang priority namin is of course masiguro yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. So nariyan yung deployment of course ng ating kapulisan, ang Quezon City Police District na suportado ng aming Department of Public Order and Safety at kasama dyan yung Traffic Management Department ng QC as well as ang task force disiplina namin na laging nakasupport sa aming law and order cluster. So, nagkaroon ng coordination meeting kasamang committee na ito and na-discuss sa kanila kung anong mga priority churches and well, lahat naman po ng church ay may deployment pero para sa mga naka-identify sa mapa natin na bisita iglesia,
i-expect po na ating mga kababayan na may increase police visibility dito at syempre may mga deployed public safety officers tayo. Again, wag naman po sana medical emergencies kasi syempre ma'am, kung maglalakad po tayo sa initan, mainit na po ang panahon ngayon. Sana po wala po ma-heat stroke. Yes, tama ka dyan. And pati sa mga simbahan, we have an open communication and collaboration with our churches. So kasama din sa pinagandaan yung pagkakaroon ng mga standby medical personnel sa ating mga simbahan. Right. So ma'am, panghuling paalala na lang po sa ating mga listeners para po mahikayat po sila na magbisita iglesia po sa inyo po mga distrito. So, ang ating bisita iglesia or ating walkable bisita iglesia o sa word nga po ni Mayor Belmonte ay energy efficient bisita iglesia ay makikita po natin sa Quezon City Government Facebook page at Quezon City Tourism Facebook page sa mga hindi pa po nakikita ang ating map and route. At iniimbitahan po natin ang lahat ng ating mga Q-citizens at yung mga magbabakasyon dito sa Lungsod Quezon na bisitahin ang ating iba't ibang simbahan ngayong Semana Santa. And of course, wag nating kalimutan na sa init ng panahon, kailangan maging handa tayo, magbaon po ng tubig at payong kung sa araw tayo magbibisita iglesia at kung sa gabi naman po pina-advise po ang lahat na by group po tayo na mag-ikot sa ating mga simbahan para din po mas masiguro yung safety ng ating mga kapamilya, kaibigan at mga kababayan. Maraming salamat po kay Ma'am Ira Barata, Officer in Charge ng Quezon City Tourism Department. Ma'am, thank you po. Have a blessed Holy Week. Thank you then, Mix. Thank you.